Ready na para sa Mayo. Oo, ready diba? ka Ikaw na, di ba? din? Bulaklak. Sabi ko, you look so ethereal Ikaw ay namumulaklak. At syempre, inspired ako. Cross-ventilated na rin ang yan, aking diba? damit. Thank you to my sponsor today, Mami Lilian Kwek. Yan talagang dapat mga sinusuot, di ba? Yung mga magaan, cotton, linen, tapos yun na nga, may cross ventilation. Diba? Ako nakaputi. Ang ganda-ganda. Sabi ko, you look so ethereal today, Ethereal. Patty. Di mo mukha akong fairy godmother. Thank you, syempre, sa Mango, sa aking mga walang... alam mo, they've been my sponsor for over 13 years. Kaya thank you kay Victor Shasa. Ako, ang dami mong collection sa iyong Ang dami kong damit. Oo. Kaya pala si Joy Me, kung makahingi sa'yo, parang nagpabaon sa'yo. No? Anyway, it's a Thankful Thursday. Nako, Thursday, Friday, Saturday. Tatlong tulog na lang, Ricky girl. Excited na rin marami talaga po sa Summer Blast 2026 na gaganapin sa Philippine Arena and Philippine Stadium. Oh, diba? Oh, Ay, nagkakaubusan na daw ng ticket, ha? Wow, talaga? Yes, Paano naman hindi mauubusan ng ticket mo? Grabe ang lineup, wow, talaga parang wow. I know, right? Puro ganun, wow. Talaga, kaya excited ako. Sabi ko sa'yo, susunduin kita sa birthday party mo sa Sabado. Makikitulog na ako sa'yo para di mo ako iwanan sa linggo. Kaya nga. Ikaw, sabi ko nga, di ba, nakakasabik yung mga panoorin yung mga performances ng, umpisa natin sa mga sige. bata o sa mga kaedaran natin. Tingnan natin kung matandaan natin. Ako matatandaan ko kasi araw-araw din tinitignan ko. Hoy, padagdag. Oo Sige, nga. umpisa natin sa mga bata. Angela Ken. Kilala mo? Hindi. BGYO. Sino pa yung mga bata doon? Dilaw. Bata pa ba yun? Bata-bata pa sila. Pwede. Pero kasi super pinasikat din yan sa ating mga events, di ba? Ang Dilaw. Si Dilaw, galing bang mga Baguio yan, mga Baguio boys. Ang babait na mga yan. Oo. Natandaan ko sila sa, Sa New Year's Eve natin, countdown, di ba? oo. Tsaka masisipag pa kasi nga nag-ano talaga sila, nagbabas, nagko-commute para makababa dito at mag-perform. Dilaw. Tapos syempre meron dyan si Glock 9. Glock 9. Ano Naku, si rapper yan, di ba? Oo, rapper. Tapos Zac Tabudlo. Naku, yan. isa pang bagets yan. Talagang daughter ko, gustong-gusto yan kay Zac Tabudlo. Ano ba yung kanta niya na favorite ni Daughter? Huwag mo nang tanungin yung mga title. Hindi ko alam. Sige, sa tanda na lang. Pag Sa matanda tanda. na. Okay. Sige, Zac. pagkatapos si Zac Tapudlo, sino pa yung mga matatanda? Ayan, BGYO. Sino pa? Obet. Parang Bagyo, Oo, ganyan. Bagyo. Ayan, Mayonnaise. Ay, ito na. Yan, Ayun, medyo alam na Ayan, natin ayan, ito. ayan na. Silent Sanctuary. Ayan. At tapos ikaw, kilala mo yung Over October. Over October in April? Yes, di ba? Ayan, ang Dilaw. Siyempre, Dilaw. Ito ang favorite ko. Sabi ko nga sa'yo. Si Michael Pangilinan and the You The Ones. Since favorite mo, anong paborito mong kanta? Alam mo, puro cover siya. Wala siyang talaga? puro cover. Kaya masarap siyang panoorin kasi nakakasing along ako talaga. Kasi tama. cover. Ay, ito. And of course, Bongga ako, naman nun. Diba? Grabe. World Teka lang, performer. Balik Sino kay ba yun? Billy Crawford. Diba? Wow. Si Billy Crawford, talagang world performer. Tapos, hindi lang siya magpe-perform, mag-host pa siya. Wow. Grabe, ang swerte naman ng mga manonood na yun. Yes. Diba? So, talaga po, tatlong tulog na lang po. Ayan, kaabang-abang. At saka, pinaka-inaabangan yata yung Four of Spades. Four of Spades. Tsaka syempre may surprise guest ka pa dyan. May mga surprise You can never pa ba? can tell. I can never can tell. Sige, anyway, it's a Thankful Thursday. Ayan, kahit medyo mabigat po ang mga balita ngayon, hahanap pa rin tayo. Talagang, yung... Magkakalkal. Ay, may ambag ako. Oo nga, hindi, may isa pang word ako. Huhukay. Huhukay. Huhukay tayo. Huhugot tayo. Yan. Huhukay tayo ng magandang balita para maski napapaano, mapasaya natin ang ating mga viewers and listeners. Okay, ano pa mga pwede natin mga good news na ibigay? Anong unang mong ambag, Vicky girl? Siyempre, may good news unang natin mula sa BSP, favorite mo. BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral po ng Pilipinas. Humihiling sila sa mga bangko na magbigay ng hanggang 6 months sa palugit sa pagbabayad ng loans. Kasi nga maraming mga housing loan, car loan, mga expansion loan, di ba? Maraming ganon. So, 6 months, di ba? Para at least medyo moratorium muna, para hinto muna, para makahinga-hinga ng konti, diba? Pangbili ng pagkain, pamasahe, tapos kasi nagdagdag ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pati daw kuryente, di ba? Kuryente. For sure, April, tataas po talaga yan. So,
So ano po talaga, maraming salamat sa BSP. Sana naman makinig yung mga bangko na magbigay po sila ng konting palugit. O, Ayan. 6 months muna. Tama ka dyan as always. At Oo. hindi lang yan para sa mga magsasaka ito. Pwede pang umabot ng hanggang 1 year. Yung palugit naman sa agricultural loans. Depende sa assessment ng bangko. So good news na naman yan. Ayan. Oh, ito. Naku, hindi ako makarelate dito. Oo. Pero yung mga nag-online banking. Ako hanggang ngayon, wala pa rin ako online Ay, banking. top bank ko, naka-online. Ako, nagpupunta sa Top Bank para talaga mag-withdraw. Okay, para sa mga nag-online banking po, humihingi rin po ang BSP na isuspend muna daw yung mga fees, yung mga banking fees po, lalo na sa mga digital transactions tulad ng InstaPay at PesoNet. Kasi ito yata, kunyari sa mahal ATM, yan. 15 pesos 15 or lagi. 18 Oo, pesos kung depende. hindi mo Oo. bangko yun. Right, oo. So, syempre, that piles up na, that adds up na rin, di ba? Kung mayat-mayat, nagwi-withdraw ka. Tama, Kasi or wala nagtatransfer ka ng pera. nagtatransfer ka ng Yan. pera. So, yung 18 pesos, kung 10 beses yan sa isang buwan, 180 Oo. pesos rin Saka yan. tuwing halimbawa, kasi sa online, pwede kang magbayad ng mga Bills. Oo. So kahit na bills din, may dagdag yan, 15 to 20 pesos. Sana isama din yung GCash. Kasi karamihan sa mga Pilipino, GCash na ginagamit pang ginababayad. online. So hello GCash, good morning. Sana po ay makisali kayo sa ating bayanihan ngayon. Alam ko ang GCash para sinuspend yung mga OFW fees, di ba? Yung mga nasa Middle East, yun ang nabalita natin Adi, okay dati. yan. Pero Oo. sana dito rin, domestically, Oo. sana rin magbigay sila ng konting discount man lang. Correct. Kung hindi 15 nila pesos talaga... to 20 pesos. Oo, kaya nga, kung Oo. hindi nila talagang pwedeng tanggalin, Oo. edi at least i-menos na lang. Halimbawa, kahit na magbayad ka ng toll, doon ako nagbabayad ng toll so Oo. mag-load ko na lang, Oo. 15 pesos ng 15 pesos ulit. So, di mo na, di ba? So, napakalaking bagay kung makadiskwento po tayo dyan. O, sige. Ayan, naku, pero panalo nga yan, less Oo. fees, less hassle, at hindi na kailangan bumiyahe. Tipid sa pamasahe, siyempre, pag online, Oo. tipid pa sa oras. Correct. Oh, actually, talaga, that's the way to go na talaga. Digital talaga eh. Para at least yun na nga, it saves time, it saves gasoline, Super. di ba? So, Oo. ano talaga, yun ang kailangan digitalization. Yan na. Okay. So, sa ating mga listeners, samahan niyo po kami hanggang alas 10, lalo pa yung mga nakikinig po sa Radyo Agila 1062, sa mga nanonood sa YouTube or sa Facebook or sa kanilang cellphone, laptop or iPads. Good morning. Samahan niyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. Ito na po ang ating swabing pangbungad ngayong Thursday, day after sweldo. Sana po may natira pa po sa ating mga sweldo kahapon. Okay, ito nakakatuwa sa mga mahihilig sa mga pets. Oh. Dahil po, bibida ko ngayon, Ricky, Oh. viral ang friendship. Oh. Talagang friendship. Mag-BFF na sila. Isang aso at isang baboy. Wow. One dog and one pig. Oh. Mula po yan sa Davao del Norte. Kinatuwaan ng mga netizens ang kulitan pa po ni Ling. Yan po yung aso, ang pangalan niya si Ling. At yung baboy ay si Pinky. Oh, Aba, cute si naman kasi Pinky. pink siya. Oo nga, pink na pink. Oh, di ba? Yun po ay akala na nga ni Fur Mommy na hindi sila magkakasundo. Oh, yung baboy at saka yung aso. Oo. Pero sabi ni Fur Mom na si Mary Pellegrino, aba, nagkasundo. Oba. Si Pinky at si Ling. O, di ba? At nag-bonding sila agad-agad. Siguro akala ni Ling, baboy siya, o akala ni Pinky, aso siya. Pwede yan. Kasi nung nag-alaga yung mami ko ng manok for my daughter, kasi nag-umpisa yan dahil sa chicks, Oo, colored sa chick. chicks, di ba? Oo. So inalagaan niya sa hindi naman maalagaan namin, di ba? Oo. Tapos ang dami niyang aso. Yung manok, tumatakol! Oo nga! So nag-adjust! O, di ba? Kasi hindi mo sila tumitingin sa salamin. Oo. Hindi naman nila alam kung ano itsura Diba? nila. O, wala silang discrimination. Kaya Oo. nga. So ayun, no, nakakatuwa, natuwa yung mga netizens nga dito kasi sobrang bonding nga ni Ling at ni Pinky. Oh, ang cute naman. Can you Pink beat na my, pink. pet story? Kung may pet ship na nakakatuwa may mga animal stories naman na syempre, tunay na nakakaantig ng puso. Ayan. Sa Mexico, isang baby monkey na si Yuji ang inaalagaan po ng veterinarians na binigyan pa ng teddy bear para maramdaman ng unggoy, ng pag-aaruga na hindi niya nakukuha sa kanyang nanay. Layo naman, from Davao, napunta tayo sa Diba? Mexico. Diba? Unggoy. Pansamantala, emotional support niya ang laruan ayon sa mga vet at aalisin din kay Yuji kapag siya ay lumaki na. Samantala sa Japan, nauna na nga nag-viral si Punch, Si Punch, isang baby yan, naalala ko monkey. yun. Oo, na inabandona ng kanyang ina dahil nahihirapan siyang makibagay sa ibang unggoy. Oo. Binigyan siya ng orangutan na plush
Frenchie. Yes. At doon niya nahanap ang pagmamahal na hindi raw nito naramdaman sa nanay nang siya ay iwanan. O, di ba like babies, human babies, di ba? Usually, after a few months, binibigyan ng pacifier. Yes, O ito, oo, siya binigyan naman siya ng plush toy. Oo. Para nga, tapos iwi-win siya from his Oo. plush toy Oo. after, siguro pag lumaki-laki na siya, no? Oo. Emotional support lang daw yan. Oh, yung cute din ng ano niya, no? Ang payat Oo ng nga, unggoy. Sana tumaba-taba siya. Oo, tumaba-taba siya Alam sana. mo, pag baby, gusto ko talaga matataba Ako yung rin. baby. Mukha silang healthy. Hindi Diba? sila mukhang dugyot. Mas gusto ko pa nga yung parang longganisa. Oo, Alam mo yung correct. parang gusto mo Oo, kagatin, oo, ano? correct, Ayan. correct. Okay, Ricky Girl, dahil Oo. na malapit na, 3 nights na lang, 3 araw na lang, Summer Blast na. Nakaibang ka na dito, no? Oo, ano ang asahan natin nga panahon Sa ngayong ating weekend? status po ng Oo. panahon ngayon, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sinlaku. Very good. Ayon sa pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 385 kilometers east of Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, umaabot sa 165 kilometers kada oras, malapit sa gitna. At pagbugsong umaabot sa 25 kilometers per hour, kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, nakakaapekto sa kasalukuyang lagay ng panahon sa bansa. Lalo na sa Northern Luzon, ang ridge ng high pressure area. Mararanasan ang maximum temperature na 34.3 degrees Celsius mamayang 4 p.m. at asahan na nasa 34.3 degrees Celsius ang highest temperature ngayong araw na mararanasan mamayang alas 4 ng hapon. Lulubog ang araw mamayang 6:10 ng gabi. Huwag kang mag-alala. Oh. Ang huling balita, ako papunta na ng Guam. Guam, Sisinlaco. okay. Stay away, Yan. ha? Oo. Hindi ka welcome dito sa Pilipinas. Balik ka na lang Oo, kapag balik ka na. pag Punta ka na sobrang sa init. Guam. Oo. Oo. Okay, ito naman po ang ating super panalo news po. 2 Pilipino photojournalists po ang pasok po sa winners ng World Press Photo Contest 2026. Nakung gagaling talaga ng mga Pinoy photographers. Patunay po ng lakas ng kwento ng Pilipino sa buong mundo. Yan po ay sina Jess Aznar at si Aaron Favila. Nakabilang po sa 42 winners mula po sa libo-libong entries galing po sa 141 countries. Si Aznar itinampok ang isang scam hub sa Myanmar na may tuturing na isang delikadong assignment sa gitna po ng putukan. Talaga, alam mo naman natin dyan, nagkakaroon ng civil unrest dyan sa Myanmar. Oo. Habang si Favila naman, nagpakita po ng tatag ng Pilipino sa gitna po ng kalamidad, na-capture niya ang isang bride na naglalakad sa Ay, baha oo. papuntang simbahan sa Ah, Bulacan. diba? I remember Ano this. natin yan, Oo, oo. di ba? Very strong talaga Oo. yung ano niya. Ayan, Yan. oh, grabe. Galing. Talagang for better or for worse, Oo, diba? nagpunta Kaya- talaga siya sa kasal niya. Ayan yung nag-umpisa yung flood control, Flood di ba? control, oo. Samantala, capture naman po sa Mount Makiling ng wildlife photographer na si Jello Arboleda ang full bloom, naku, ito na naman Ayan yung mga ka na. scientific names, ng Rafflesia panchuana. Yan. Oh, Rafflesia panchuana. Isa sa pinaka-endangered po na bulaklak daw sa buong mundo. Wow, kilala siya bilang corpse flower, patay na bulaklak. Oh, dahil po sa Oo. amoy, amoy Ay, patay. aray ko. Dahil Ano sa ba amoy patay? yung parang kalachuchi, siguro yung mga ganon, di ba? Yung ganon, or masansan. Yung gamot ng, Oh, siguro. ayun na, hindi natin alam kung anong klaseng patay, Oo, ano? ano ba yung nilalagay? Yung Yung formalin. Formalin. Yun, Baka oo. amoy formalin. Oo. Oh, pero sa kabila nito, simbolo daw yan ng yaman, ng biodiversity ng Pilipinas. Ang galing naman ng photographer Ang na yan. galing, ano? ng Inisip ko wildlife. nga rin, capture camera, the no? cap. Ano kayang lenteng Ayun na gamit nga, niya, eh. no? Grabe. Talagang wala pa rin makakapalit pa yata sa taloong DLSR, Oo, hindi kaya ano? talaga, hindi kaya Kahit pa ang rin yung ng iPhone cellphone. 17.5? 18 na yan. Okay, Tom, hindi magandang balita. Nako, humina na naman po ang ating piso kontra dolyar. Nagsara po ang ating piso sa halagang 60 pesos and 11 centavos. Nako, tumawid na naman sa 60. Kahapon, binalita natin, nag-59 na. Oo. So, humina na naman po ng 24 centavos po ang ating piso kontra dolyar. Kumpara po sa naging palitan ng Martes, sa halagang 59 pesos and 87 centavos. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara sa iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 70 pesos and 60 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 64 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 92 centavos. Ay, ito po ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, kaya tayo nagmamadali Hindi naman, dahil hindi lang siksik. Siksik na siksik na siksik na siksik. Apat! Super sexy. Apat na siksik. Dahil apat po ang issues po ang tatalakayin ngayong Thankful Thursday. Issue number 1, Ricky Dahil Girl. matapos nga ang isang buwan mula nang magkasa ng transport strike, ang
Transport Group na Manibela, aba, muli na naman ito nagkasahan ng panibagong 3 araw na tigil pasada. At simulang kahapon, April 15 hanggang bukas, po yan magtatagal, Friday, April 17. Epekto pa rin ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Makibalita po tayo mamaya sa kanilang sitwasyon. Kasama natin si Marvel Buena, ang chairperson ng Manibela. Ayan po, diba? Talaga ewan ko kung marami po sa ating mga commuters, naramdaman nila kasi kahapon ang daming mga nagbigay ng libreng sakay. Pero hindi, ang huling balita natin, di ba nung umaga nga, sabi ko parang hindi masyado apektado. No? Pero at the end of the day, nung kumuha na ng datos yung MMDA, ang dami nga na-stranded. Tapos yung iba sa Manila City, nagsiksikan talaga sa isang mga jeep. Pero kakaunti nga yung bumiyahe. Nako. Sa Commonwealth daw, talagang hirap na hirap yung mga tao makasakay ng jeep. Okay. So, hingi tayo mamaya ng update kay Marvel Buena. Ang issue number 2 naman po natin, alamin natin po ang kalagayan po, ang galawan rin po ng presyo ng ating mga produktong petrolyo dahil nga may nauligan kami, magandang balita sa ating transport sector at sa ating mga commuters. Meron na naman daw na susunod na rollback sa susunod na linggo. Daw, sabi nila. Pero sa kabila nito, sinabi rin po ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kasiguruhan na may babalik daw sa 60 peso levels daw kada litro ang presyo ng diesel. So, mamaya po, makakausap po natin the woman of the month. Hindi na woman of the hour. Parang ayoko na maging woman of the month kung ganyan din. Kasi nag-umpisa noong February 28 yung gulo dyan sa Middle East. Oo. Nasaan na tayo? April 16 na tayo, di ba? So, 6 weeks na. Di ba, nagkakagulo at talagang patuloy pong umaakit po yung presyo ng mga produktong petrolyo. Medyo nga nakahinga tayo ng konti kasi may konting hinga sa diesel and hopefully next week ulit. So mamaya po makakausap po natin si Energy Secretary Sharon Garin. Yan po ang issue number 2. Issue number 3. Isinusulong po ng business sector at ilang senador ang pagsususpende sa VAT para makahinga-hinga naman ang mga negosyo at motorista dahil sa nagpapatuloy pa rin na krisis sa langis. Sa gitna po nito, ang VAT suspension ba at fuel subsidies ang pinaka-epektibong solusyon na pwedeng gawin ng gobyerno na makatutulong po sa ating ekonomiya, lalo na sa business sector. Kausapin natin mamaya si Brian Ang, ang Vice President for Trade and Industry, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ayan, kasi of PCCI. umaaray na rin ang ating mga negosyante. Aray, Oo, lahat nag-aaray lahat na talaga. Parang wala pa akong naririnig na Na masaya, no? na masaya na, yehe, kumikita ako. Parang wala eh. Wala nga. Wala Kahit talaga. May kaibigan ako na kasama ko sa Bicol, siya yung may-ari naman ng mga local na petroleum doon. Sabi ko, wow, hindi ikaw yung malaki ang kita ngayon. Sabi niya, hindi rin. Kaya nga, wala pa akong naririnig na may kumikita ngayon. Issue number 4 naman po natin, nagbabala po ang PNP, ang Philippine National Police, na posibleng ginagamit po ng mga teroristang grupo. Itong Roblox, sa mga nanay, tatay, yung mga anak nyo ba, alam nyo ba kung naglalaro sila nitong Roblox, mamaya sila po ay na-brainwash na at ginugroom para ma-impluensyahan po ang mga bata. Kaya po, binabantayan po ng maigi ng CICC at nakikipag-ugnayan sa platform, sa Roblox, para palakasin ang child protection measures na ito. Hindi pa tuloy yung pinagbabawal ang Roblox sa Pilipinas, ngunit nananatiling option ang ban kung mabibigo itong tuparin ang mga pangakong hakbang para sa kaligtasan ng mga menor de edad online. So, mamaya po makakausap po natin ang ating suke, si Undersecretary Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kasi nakakabahala ito, yung Roblox. I didn't realize kasi it can, yung nabe-brainwash ka. Tsaka bata pa yan eh. Bata pa yan, so very vulnerable ka, di ba? Nagiging terorista, tapos yung mga iba parang nagiging violent. Yun na nga. Nako. Ang dami pa namang ngayon kaso ng mass gun shooting ngayon. May bago na naman. Kagabi, hindi na lang sa Amerika ha, sa iba't ibang bansa. Turkey, di ba may nabasa lang ko kanina sa Turkey. Okay, at bago kami mag-commercial break, ito pong aming question of the day. Mariing itinanggi po ni Senator Amy Marcos ang usapin po ng term sharing. Kasi ito, nagsabi to si Ramil Madriaga na may kasunduan daw si BBBM at saka si Sara Duterte na may term sharing. So, sabi ni Senator Amy, no, that's not true. Ito po ay sagot nila sa naging pahayag nga ni Madriaga sa pagdinig sa committee na sa Kamara. Kaya ito po ang aming question of the day. Ano ang inyong pananaw sa sagot po ni na Senator Amy Marcos at ng Palasyo na walang usaping term sharing sa pagitan po ni na PBBM at ni VP Sara? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 and News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At babalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
Oras! Alas 8:23 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata? Abay, buti na lang. May eye berry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye berry na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:24 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong araw ng Huwebes, April 16, 2026. Muling binatikos po ni Vice President Sara Duterte ang tinawag niyang mini-trial sa Kamara de Representantes. Ito ay matapos humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Inalahad ni Madriaga kung paano man niya ipinamahagi sa iba't ibang personalidad ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President sa loob lamang ng mas mababa sa 24 na oras noong 2022 at hindi sa loob ng 11 araw tulad ng unang nabalita. Ayon po kay VP Sara, ang naturang pagdinig ay nagpapakita ng pag-aabuso at korupsyon tulad na nangyari anya sa unang impeachment case laban sa kanya. Partikular na tinutukan ni VP Sara ang sinabi ni Ramil Madriaga tungkol sa kanyang pag-aaral noon ng abogasya. Sinabi kasi ni Madriaga na kinailangan ni VP Sara ng tulong para lang makapasa sa law school. Binigyan din ng Vice President na natapos niya ang law school sa sarili niyang kakayahan. Hindi umano siya humingi kailanman ng special accommodation sa kanyang mga naging professor at wala rin sino mang nagreklamo laban sa kanya. Nagtapos po si VP Sara Duterte ng abogasya noong 2005 sa San Sebastian College, Recoletos. Kumuha rin siya ng bar exam at nakapasa sa parehong taon. Naging tahimik naman po si VP Sara sa kung may naging plano ba ang kanyang pamilya para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang kasi sa mga inilahad ni Madriaga sa pagdinig ang pagkakaroon umano ng kasunduan sa pagitan po ng pamilya Marcos at Duterte para sa hatian ng kapangyarihan. Napagkasunduan anya bababa sa pwesto si Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. Pero anya, kung hindi tutupad ang Pangulo sa kasunduan, ay may nakahanda na umanong plano ang mga Duterte, kabilang po ang destabilization ng pamalaan at mga assassination plot. Hindi man diretsahang tumugon si Vice President Sara sa mga aligasyon ni Madriaga, pero iginiit niya na pawang kasinungalingan ang mga sinabi nito. So ayan, no? So yung term sharing rin, dinenay ni Senator Amy Marcos. I was watching the news last night. Pinakita pa nga niya yung mga screenshot kasi di ba she always said na siya yung nag-broker talaga ng deal na maging yung unity team. Di ba? Kasi matalik kaibigan niya si Vice President Sara. At saka syempre kapatid niya si BBM. So sabi niya there was never any talks of term sharing. So denied to death ang wala nang kakampi si si Senator Ramil. Amy. Kaya nga. Okay, Ricky Girl. Samantala, balita pa rin po ukol kay Vice President Sara dahil binitikos naman po niya ang Administrasyon Marcos sa pagtugon nito sa umiiral na krisis sa presyo ng Pilipinas sa ating mga produktong petrolyo. Iniugnay niya ang krisis sa tumataas na inflation. Sinabi rin ni VP Sara na ang kawalan ng kaluwagan para sa mga Pilipino ay hindi dahil sa kakulangan ng resources kundi sa maling paggamit ng pondo. Napupunta lang anya ito sa pamumulitika para makaiwas sa pananagutan sa itinuturing naman ng pinakakurap na budget sa kasaysayan ng bansa. Samantala, tinawag ni Senator Amy Marcos na sinungaling si Ramil Madriaga. Partikular na binuweltahan ng senador ang aligasyon ni Madriaga tungkol sa umunoy kasunduan para sa term sharing sa pagitan ni VP Sara at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit ni Senator Amy na walang ganitong kasunduan sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng pamilya Duterte. Ayon sa kanya, magkakahiwalay ang galaw ng iba't ibang kampo noon at hindi totoo na may planong paghahati ng termino. Binigyan din niya na walang kaalaman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga desisyong ginawa kaugnay ng kandidatura ni VP Sara. Kinwestiyon din niya ang kredibilidad ni Madriaga bilang testigo at iginiit na walang koneksyon ng mga sinasabi nito sa kasalukuyang impeachment case. Narito po ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget,
10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Hinimok din po ni Senator Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsalita at itama ang kasinungalingan umano ni Madriaga ukol sa sinasabing term sharing. Narito po muli si Senator Amy. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Binigyan diin ni Senator Marcos na hindi siya mananahimik sa harap ng kasinungalingan ni Madriaga. Iginit ng senadora na ginagamit lamang si Madriaga para sirain si VP Sara. Si Senator Amy Marcos po ulit. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko. Ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Ayan, tinig ni Senator Amy Marcos. Galit si ate. Oo, si Diba? Manang. Oo, si Manang. Oo, pero sana nga, no, tingnan natin no, kung ano yung, kung marami pa rin ang maniniwala kay Ramil Madriaga. Or yun na nga, kung sabi nga ni Senator Amy, Bonget, magsalita ka. Oo, Nandiyan ka parang- naman, di ba? Once an ate, always an Oo, ate always yata. an no? ate. Pero Okay. lahat nakabanga, sana lang sa atin, bilang mga ordinaryong Pilipino tayo, gusto lang natin lumabas yung katotohanan. Katotohanan. Okay, sa ibang balita naman po, nagbitiw po sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Año matapos po ang 3 taong pagsisilbi sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Ayon po kay Año, nagdesisyon siyang magretiro mula sa pamalaan dahil sa kanyang kalusugan. Itinalagang National Security Advisor si Secretary Año noong January 2023. Nagsilbi rin siyang Interior and Local Government Secretary sa ilalim po ng Administrasyong Duterte mula 2018 hanggang 2022. Naging AFP Chief of Staff din siya mula 2016 hanggang 2017 at Army Commanding General mula 2015 hanggang 2016. Papalit po sa kanya ang dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si Eduardo Oban Jr. Ayon po sa Malacanang, malawak po ang karanasan ni Oban sa militar, pagpaplano ng depensa at pambansang seguridad. Nagsisilbi rin po si Oban bilang Deputy Chief of Staff for Plans at pinuno rin ng Visiting Forces Agreement Commission. So siguro talaga, no, it will take a toll on you, no? Ang very colorful rin yung career, no, ni Secretary Año. So talaga kung ako, parang binabasa ko lang, napagod na ako. So talagang sabi niya for health reasons, tsaka security, 'di ba? So very stressful 'yan. Ako, okay. Samantala sa iba pa pong balita, hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations na buhayin ng isang fuel sharing mechanism sa harap na nagpapatuloy na fuel crisis dulot po ng sigalot sa gitnang silangan. Sinabi ni Pangulong Marcos sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit na dapat buhayin ng ASEAN ang Framework Agreement on Petroleum Security o yung pong APSA na naglalatag ng iba't ibang Coordinated Emergency Response
response measures sa panahon ng krisis. Kabilang dito ang voluntary fuel sharing measure. Nakasaad sa APSA na dapat magbigay ng supply ng petrolyo ang lahat ng miyembro ng ASEAN sa nagigipit na miyembro. Itinakda ang laki ng supply na ibibigay sa katumbas sa 10% ng North. Load data. Load now. tayo magpapaload dito? Mag-load ka na. Ay naman ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanae na ang paglulunsad ng programa para palakasin ang supply ng regional chain. Sinusuportahan ito ni Pangulo Marcos. Anya sinusubok ng mga kasalukuyang problema sa enerhiya ang katatagan sa Asia. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang may oportunidad dito para magtatag ng regional energy security architecture na matagal nang kailangan ng rehiyon. Okay, at sa ibang balita naman po natin, ito world news, magandang balita to, sana tuloy-tuloy. Ipinahiwatig po ni US President Donald Trump na maaari magsimula muli ang peace talks kasamang Iran ngayong linggo. Nako, nangyari ito matapos pumayag Israel at ang Lebanon na buksan ang direktang pakikipagnegosasyon kasunod po ng pambihirang harapang pulong sa Washington. Nagbukas ang pagkakataon para sa dalawang diplomatikong hakbang sa kabila ng pagpapatuloy ng labanan sa gitnang silangan. Nauna nang sinabi ni Trump na tinawagan siya ng ilang opisyal ng Iran para sa pagbubuo ng kasunduan. Mariin naman tinutulan ng Lebanese militant group na Hezbollah ang pagpayag ng Israel at Lebanon para sa direktang pag-uusap. Isinusulong ng Washington ang pagtatapos ng Lebanon sa pagitan ng Sinusulong ng Washington ang pagtatapos ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah dahil po sa pangambang masira nito ang 2 linggong tigil putukan sa sarili nitong giyera kalaban po ang Iran. Nahila ang Lebanon sa mas malaking giyera nang atakihin ng Hezbollah ang Israel bilang suporta po sa Iran. Naglunsad din po ng mga pag-atake ang Israel at dahil dito nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 2,000 tao at nagresulta sa puwersahang paglilikas ng mahigit 1 milyon. Ayon po kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah at malapit na umano nitong makubkob ang balwarte ng militanteng grupo sa Bint Jebel. Sinabi rin po ni Netanyahu na 2 ang pangunahing layunin ng Israel sa pakikipag-usap nito sa Lebanon. Ito po ang pagbuwag sa Hezbollah at ang pagpapairal ng pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. So maganda yan, no? At least US and Iran mag-uusap ulit, tapos Israel and Lebanon mag-uusap this week. So abangan, sana po tuloy-tuloy na po talaga para po makatikim naman tayo ng kapayapaan. Okay, at ang oras, alas 8:36 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, makakausap na po natin si Marv Valbuena, ang chairman po ng Manibela. Kamustahin po natin itong jeepney strike na inulunsad nila kahapon hanggang bukas. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 8:39 na po ng umaga. Summer mode on! Ka-Flash, handa na ba kayo mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials with free pickup anywhere and convenient payment options. Mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Oras muli, alas 8:39 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Marv Valbuena, ang chairman po ng Manibela. Magandang umaga po, Kamar, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Maraming Kamar. salamat po. Magandang umaga po. Oo, Kamar, hingi lang po kami ng update kasi nag-umpisa po kayo ng strike ninyo kahapon at hanggang bukas po ito. Tatanungin ko lang po kung na-achieve yung objective ninyo kasi talagang kayo po ay tumututol, kulang na kulang sabi nyo ang tulong ng gobyerno. Kamusta naman po yung kalagayan po ng ating mananakay at ang mga jeepney drivers po natin? Hindi pa mas lalo pong lumubog po sila sa hirap, dahil nga wala tigil pasada. Opo, ang dapat po ang hanapin natin yung pinagmamalaki ng gobyerno na libreng sakay para wala pong ma-stranded na pasahero. Pero baliktad po, nakita natin sa pangalawang araw po ng strike at pangalawang araw ng libreng sakay, wala po tayong nakitang libreng sakay na umaalalay sa ating mga pasahero. Kaya po namin itinaon ito na sa araw ng libreng sakay, dahil ayaw din naman po talaga namin sana na makaperwisyo para nang sa ganun may masakyan pa rin ang ating mga kababayan
Kaya lang po, hanggang PR lang ang ginagawa ng ating gobyerno na kunyari may libreng sakay pero wala naman po pala. Okay. Ito, Kamar, ayun na nga po, ayaw natin makaperwisyo. At syempre, naiintindihan po namin yung sitwasyon po ng ating mga transport group, ano. Pero 60% po ng public transport commuters, alam naman natin nakadepende sa inyo. At billion-billion po ang daily economic losses natin tuwing kayo po ay nagtitigil pasada. Ang tanong po namin, handa po ba kayong akuin yung mga magiging epekto nito at saka yung pasakit po na dala naman po sa mga commuters kasi whether we like it or not, nakita nga natin, naperwisyo na rin po yung mga mananakay. Ano po ang ano po yung action na ano po yung action natin? Ulitin mo daw. Sorry? Nawawala ka daw. Kamar, ito. Opo. Hello po. Oo, go ahead po, Kamar. Kamar? Hello po, ma'am. Hello po. Okay, Kamar, ito na nga po, madami na pong naperwisyo. Ayaw niyo po makaperwisyo, pero gano'n na nga po yung nangyari. Ano? Nakita niyo mismo, walang libreng sakay. Handa po ba kayong akuin yung responsibilidad ng pagbibigay nga ng, in your own words po, perwisyo po sa ating mananakay? At saka yung sa economic losses po na nararanasan natin, wala po ba tayong pwedeng, kumbaga, dialogo or alternatibo? Kami po ay humihingi ng paumanhin sa ating mga pasahero. Ang gobyerno nga po hindi inaako yung kapalpakan niya. Hindi inaako yung pagiging spokesperson nila o bilang tagapagtanggol ng mga oil companies na nagsasamantala po sa taong bayan, hindi lang po sa mga tsuper, kundi po sa mga maliliit nating kababayan. Wala nga pong umaako ng problema at ang sinasabi, wala na raw silang magagawa. Yung pong statement na yan ay pagpapatunay na inabandona na ng ating pamahalaan ang krisis na dinaranas ng ating mga kababayan. Partikular po sa hanay namin sa pampublikong transportasyon. Okay, sige po. Kamar, kami po, iabangan po natin kung mangyayari bukas at sana nga po maging ano na ito para magising po ang ating gobyerno na dapat kung habang nagsa-strike kayo, at least magpadala talaga, baka damihan pa nila itong libreng sakay para hindi naman po mapirwisyo ang ating mga mananakay. Baka meron po kayong mensahe bago po namin kayo pakawalan po. Dapat po yung mga programa, yung mga plano, wag pong unahin yung pagpapasikat at mga PR na meron kayong libreng sakay. Pati po yung fuel subsidy na 10 pesos kada litro. Nationwide, 14 na gasolinahan lang ang meron at ito ay nasa Quezon City lang. Ibig sabihin po ba yung mga taga-ibang probinsya sa Quezon City pa pupunta? Yung mga taga Caloocan, taga Pasay, Pasig, Muntinlupa, Parañaque, sa Quezon City pa magpapagas para po maka-avail kami nito. Bago po sana unahin yung pagpapasikat, pagyayabang, unahin po natin yung konkretong programa na makakatulong po sa ating mamamayan. Okay. Yun po ang pinapakiusap natin. Maging aktibo po tayo at sana mabilis yung aksyon, hindi puro daldal lang. Okay, sige po. Maraming salamat po, Kamar. At ayun, at kami po ay magmo-monitor pa rin po dito po sa Tigil Pasada po na isinagawa po ninyo. Maraming salamat po, Kamar. Salamat po, Maraming Kamar. salamat po. Okay, at ang oras, alas 8:44 na po ng umaga. Kaugnay po dyan sa balitang yan. Makakausap na po natin si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga po, Secretary Sharon, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning. Nako, Secretary Sharon, ang dami kong gustong tanongin. Uunahin ko na po dyan. Ito na nga, nagrereklamo na po ang ating transport sector sa sobrang taas. Pero buti na nga, inanunsyo niyo po na baka next week meron na tayong rollback. This week po, no Tuesday, nagpatupad po. Ang marami po nagtatanong, meron hubang pag-asa na i-unbundle na po natin ang presyo po ng gasolina, ng mga produktong petrolyo, para po mas transparent na po at hindi na po masyadong mag-ano yung ang ating the private sector na marami po ng mga hidden charges at kumikita tiba-tiba ang oil industry. Opo, in-inform rin namin yung mga oil companies na magbigay ng unbundling ng kanilang pricing, or yung mga rollback nila or yung oil price hike. Meron po kami nung press briefing po yung DOE nung isang araw kahapon. Pinakita po namin yung presyo po ng bakit po ganyan yung mga oil
yung rollback natin. Nandun po yung calculation. At ang rollback po is based on the international market. Kaya nung nag-meeting kami sa oil companies, binigyan namin sila ng minimum na rollback, which is 20 pesos per liter of diesel. So, natupad naman, no? Yung Tuesday, nag-20 to 23 pesos rollback sila. So ngayon po, ang hinihintay pa yung mga additional data na para malaman po kung ano pa yung ibang mga charges, bakit ganyan yung presyo. Hindi lang sa rollback, kundi yung buong presyo po. So, hinihintay lang po kasi may mga kulang pa na datos na kailangan namin at kinokolekta pa. Okay, ma'am. Di ba medyo good news po sa atin dahil I think last week and a few days ago, no, nakatanggap po tayo ng supply ng langis galing po sa Russia. Pero bakit po, alam naman po din natin na we still need to get a waiver from the US bago po talaga tayo makabili ulit ng Russian oil. Doesn't this expose us po to geopolitical pressure or yung mga sanctions po? Kung hindi po aprubahan ng Amerika yung ating waiver na hinihingi sa kanila, ano po yung alternatibo po natin na nakikita na papagkukunan po ng ating langis? Yun po yung problema kasi imported lahat. Maghanap tayo ng source sa ibang bansa. So ngayon po, Russia, nakabili si Petron ng 1.54 million. Kasi po, dati po doon sa Middle East kumukuha. So, ang alternative source niya is Russia, so nakakuha siya. So ngayon, pag hindi, halimbawa lang, kasi alagay ko naman pa, matutuloy naman yun yung lifting na yun ng na-embargo. Pag hindi tayo makakasa sa Russia, may ibang bansa din tayong pwedeng pagkukunan. Tulad ng North America, South America, Europe, Africa, marami pong ibang options. Even dito sa Brunei po, meron din silang crudo. So, we have, kaya po, tuloy-tuloy po, nung umpisa pa lang to, tuloy-tuloy po yung meetings po namin with all the embassies, with our ambassadors also, sila umiikot din sa sarili nilang post, na para po magkausapin po sila tungkol sa supply po natin ng langis. I was going to ask Secretary Sharon, kasi nga I know naman every week, no, talagang base po sa current market trends, dun po talaga naglalabas po ang DOE at saka mga oil companies kung ano yung magiging presyuhan. Ang katanungan ko po, kasi sabi nyo nga marami naman pong shipment parating. And nung itong mga shipment na ito, kumbaga we contracted them at the height of this Middle East crisis. Now there's supposed to be a 2-week ceasefire. Is there any reassurance po that these oil companies will not charge us based on their acquisition 2 weeks ago at the height of the crisis and use market trends pa rin po na nakikita po natin bumababa, bumaba na po sa less than $100 per barrel. What is the guarantee naman po na they won't pass it on to us? Kasi sabihin nila, in-acquire namin ito sa ganito, yun na nga, bumagsak, pero lugi kami. Tapos, because it's a deregulated industry, baka po ipasa pa rin po sa mga consumers. Tama po kayo, ma'am. Like halimbawa, nung umpisa ng gera, ang benta was mahal, Yeah. Kahit nakuha na nila a week before the war or a week before na umakyat siya. Bakit siya ganyan? Kasi ito po yung tinatawag nila na accounting procedure po sa oil industry. Ito yung replacement cost na kung ano yung presyo the week before ng international market, yun po yung gas. Yun po yung valuation po at yun po yung benta ninyo sa gas stations. Now, so, nabili mo ng mura, bebenta mo ng mahal, no? When there is a sudden increase of price sa international market. Now, ngayon po, replacement cost pa rin. Dapat consistent lang yan. Good or bad times. Kailangan yung rules pare-pareho, no? So ngayon po, nakabili sila last week ng mahal. Di ba? 2 weeks ago, mahal. Kasi naging mahal talaga ang presyo So, pero, this week, at the time when they sell, mura siya. Bumaba yung presyo ng international market. Wala silang choice. Kailangan babaan nila kung anong dikta ng international market. So, may talo, may panalo din, no? This time, talo sila kasi nabili nila mahal. Kailangan nila ibenta ng mura. Kaya po, nag-straight po kami sa DOE na kailangan sundan nila kung ano yung resulta ng calculation based on replacement cost. Okay. Sige po. Di ba, ito nga, Sec Sharon, alam naman po natin, naintindihan natin na very volatile po yung sitwasyon, Kaya hindi kayo din
assure na magkakaroon po ng rollback. Nakausap po natin kamakailan yung former USEC po ng DOE at tinanong po namin doon nga kung ito na po ba ang new normal, yung above 90 pesos na per litro po ng gasolina. Kung magtutuloy-tuloy pa rin po itong krisis po sa langis, kasi ilang linggo na rin pong umaaray yung mga mamamayang Pilipino dahil double digit po lagi yung ating per litro, no? Wala po ba tayong aasahan na siguro price ceiling or talagang asahan na po natin na talagang tataas pa ng tataas kung hindi man ma-assure na may rollback po sa presyo ng langis? Ang problema kasi ng Pilipinas ay imported lahat, ano. Kaya nga kahit since nag-start po sa kay presidente, talagang dami pong mga service contract for oil exploration ang ginagawa. Kasi yan sana yung para hindi tayo dependent sa imported. Kaya lang matagal kasi yung mga mga pag-drill, no. So ngayon po very dependent tayo, very vulnerable po yung bansa natin sa presyo ng international market kasi sa international market tayo bumibili. So ang price cap po pwede naman siyang gawin. Basta siguraduhin na natin na nakabalance yan. Kasi pag sobrang baba naman, kung mababa yung price cap natin, sino po yung magpa-fund ng presyo ng langis na sobra sa price cap natin? Is it the government or is it the company? No? So kung company yan, baka umatras na lahat sa negosyo ng langis. So it will be government that will do everything na, no? Or shoulder even that difference. So, kailangan po talaga pag-aralan ng maayos yan para po hindi po, ang importante lang po na protected po yung consumer, yung mga kababayan natin. At sigurado may langis tayo na available. Ang presyo po, kailangan po i-determine yan ng maayos po ng economic managers natin. Kung anong presyo ba ang dapat at hindi naman maubos pera ng gobyerno sa subsidize at hindi rin tayo mawalan ng oil companies na nag-ooperate po ng mga gas stations natin. So, I think that needs further study po. Oo. So, Secretary Garin, are you still confident na supply is still not an issue? It's just the price points na lang po ang determine. But I wanted to ask tungkol sa LPG kasi nung nakikita ko po yung metrics po, parang yung LPG po yung pinakamababa po, yung ating nakaimbak, yung ating inventory. And fortunately, the President also has suspended rin po yung excise tax pagdating po sa LPG at kerosene. Kamusta naman po yun, yung ating supply po ng LPG at kerosene? Okay pa rin po ba tayo? Yun din yung binakabantayan ko kasi sa lahat siya yung pinakamababa. Pero so nag-special kami, treatment kami dyan sa LPG. Kasi medyo mahirap lang yung LPG. Maraming nasira ng facilities dun sa Middle East and then supply at chain niya medyo nasira din. So marami tayong mga suppliers like sa Hong Kong, China, medyo hindi na nagbebenta kasi parang wala na sa mapagkukunan. Pero anyway, so na-flag na namin last week pa. So kinausap namin yung oil companies. So ngayon po, good news po, bibili tayo kasama po yung oil companies tsaka yung gobyerno. Pabili tayo ng bulk at naka-order na tayo po ng Tuesday yata po eh. So aakit na yan, mga 50 na yan. What do you mean 50? 50 days po ang magiging inventory po natin. And are we we're importing it from China? Saan po manggagaling? Kasi sabi niyo mga po hindi ko lang na-confirm, check ko lang kasi hindi ko na-confirm kung anong country. It's possible kasi na pwede siyang Australia, pwede din siyang US, pwede din siyang South America. So maraming ibang options talaga. Kasi kaya nga 1 month and a half yung middle of May pa yung delivery ng in-order natin nung Tuesday. Kasi po mas malayo sa hindi lang po China yan or Asia. Okay. Ako naman po, Sec, talaga namang kami po ay saludo dahil mahirap po talaga yung sitwasyon. Sinasabi ko lagi kay Patty, ang hirap talaga ng mga issue ng kinakaharap ng administrasyon ngayon dahil hindi naman, these are external forces kumbaga pero talaga sinusubok po ang inyong katatagan. So number 1 po, salamat po sa inyong mga efforts. Pero ito na nga po, isa po
po sa matagal na natin pinag-usapan, bago pa po itong oil crisis, tinatanong na po namin kayo, your thoughts on the excise tax. Alam po natin, napakahirap nga balansehin po kasi, syempre, pag tinanggal po yan, together with the VAT, ay talaga namang bilyon-bilyon mawawala sa atin. Baka mahirapan pa tayo makautang sa World Bank, at saka sa IMF, dahil kung wala tayong buwis na maggagaransya na makakapagbayad tayo someday. Pero ito po, what is the difference po nung pandemya na nasuspindi po yung excise tax? Whereas ngayon po versus ngayon, na talagang may global oil shock na po tayo, bakit po hindi magamit yung emergency power para po mabawasan kahit kuunti yung ating excise tax? Opo. Actually, I was one of the many that supported the measure. So, ngayon po, kasi yung process po sa batas po, nakalagay doon is that the DBCC will be the one evaluating and recommending to the President kung ano yung desisyon. So, ngayon po, dalawa pala na products ang natakal. I think yung excise on the diesel, and hindi po kasi ako part ng evaluation team, pero I think on diesel and gas, ini-evaluate pa ngayon. I think hindi pa naman yan sarado yung nawala na after this. Inaaral pa yata ng DBCC kung ano yung best formula para i-balance po yung ano yung epekto sa collections, sa service ng gobyerno, and in return po anong epekto din po sa mga kababayan natin, especially sa mga drivers. So sa ngayon po, ang first, as far as like sa DOE lang, so we do understand na yung advice kasi ng economic managers ay unahin yung focus on our end, yung mga interventions, yung mga ayuda sa drivers, sa farmers, mga fisher folks. Ang kasi yung focus nila, ang advice nila sa amin din, not on the excise, but on the interventions. Kailangan mag-focus sa hardest hit. So kaya po nag-umpisa kami rin on DOE, kahit hindi po namin to expertise. We started this 10 peso discount for every liter. Nagpa-pilot pa lang kami ngayon kasi bago kasi, tinetesting pa lang yung system. So hopefully we fix all the problems and then we can roll out po in the rest of the country. Pero yung excise, yan pa, hintayin na lang natin po anong announce po ng Presidente po. Secretary, buti you mentioned po yung 10 pesos po na diskwento para sa mga public utility vehicles. Kausap lang po namin si Marval Buena at nagrereklamo nga po siya na sa Quezon City lang po daw yung mga gas stations na nagbibigay po ng diskwento. Paano naman daw sa Manila? Talaga pong napilay ang ating mga mananakay kahapon, today, and maybe even tomorrow. At sabi niya may kakulangan po sa mga libreng sakay po na ibinibigay. When you mentioned po na you're piloting po itong 10 piso, how fast or how soon can it be implemented para po makapunta na po yung mga PUV drivers dito po sa mga gasolinahan na ito para makakuha po sila ng 10 pisong diskwento po? Meron, alam niya kasi bago to So nag-set up kami ng bagong system, puro digital lang to So nag-meeting kami Thursday last week. Nag-pilot na kami kagad ng Tuesday. So mabilis po ito. So ngayon po, kailangan po, bago namin i-roll out buong bansa, kailangan naman ayusin muna, baka may mga glitches baka may mga leakages or di ba kailangan may mga safeguards din kami nilalagay sa system. So, ino-observe po Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Friday po observe namin kung ano po yung mga problema sa sistema. Pag over the weekend, ayusin namin and then we will roll out po konti-konti sa buong bansa. Siguro umpisa natin dito sa mga malalaking cities and then slowly po i-spread na siya sa buong bansa. So mga 2-3 days pa na observation po para lang kung ano po yung mga problema at maayos muna bago natin. Kasi dadami talaga yung reklamo kung mali-mali po yung sistema namin. May last question na lang po, Secretary Garin, because of this Middle East crisis, talagang nagkakaroon na po talaga aggressive na po yung usapin na ulit tayo, mag-joint venture ulit po tayo with China. In fact, the President nga said that this could provide an impetus for the Philippines and China to reach a deal in jointly developing oil and gas resources. Is there any interest already sa mga Chinese companies po on joint oil exploration po? Always naman yan sila interested, and if they are it's not naman prohibited po na Chinese company ang
oil exploration. In fact, many countries actually nag-i-invest dito. Australia, Israel, lahat po. Meron tayong mga investors kasi nga mga 12 na po yung kontrata na napirmahan ng presidente. On the China side, I think ang issue is not just because the Chinese ang mag-explore, ang mag-i-invest, pero yung area yata, Yeah, yung West malapit dun sa Philippine 9-dash line, Opo. I think ano naman, welcome naman yan. Pero so far, wala pa namang application po na nakakarating po sa DOE. So, siguro pinag-uusapan pa nila with the possible partners. Okay, sige po. Secretary Garin, thank you very much again po for your time, and we're hoping na tuloy-tuloy na po itong rollback dahil hindi lang aray na po talaga, Super tapang-dapa na aray. talaga. Opo. Ang sakit na po talaga. Talagang, ang sakit sa atin, lalo na po sa mga talagang drivers natin. Talagang very, very painful period. But sige po, we're working hard po sa DOE to make sure na may gas kayo, may diesel, and hopefully we can ang Lower the rollback cost. po tuloy-tuloy na sana po. Ayan, okay. Sige po. Maraming salamat po, Secretary Garin po, ulit sa inyong oras. Thank you very Thank you, much. Sec. Thank you. Thank you. Ang oras, 9:01 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuunan natin po ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo po ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo po ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, 9:02 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin si Mr. Brian Ang, siya pong Vice President for Trade and Industry ng PCCI. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! 9:04 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC, ang oras muli. 9:05 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Brian Ang, ang Vice President po for Trade and Industry mula po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Magandang umaga po, Sir Brian, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga, Ms. Pat and Ms. Vicky. Thank you for this opportunity. Good morning din sa inyong mga viewers. Okay, Sir Brian, we just had Secretary Sharon Garin on a few minutes earlier, no? And sabi nga namin, dapang-dapa na po talaga lahat yung ating mga mananakay, yung transport sector. And now we're interviewing you because we know that even the business sector, no, umaaray na po. Kamusta po sila? Ano ba mga hinaing po ng ating mga negosyante? Paano po sila, how are they coping, no, with this crisis po now? Let me give you po yung real sentiment ng negosyante natin today. Okay. Unang-una, kailangan natin magpasalamat sa effort ni Secretary Garin. Halos hindi na po natutulog yung tao. Correct. And she was able to successfully secure itong oil supply natin up to June 30 and continuously get incoming supply from other countries, whether from Russia, etc., no, even from Africa daw. And this is no easy task dahil alam naman natin ang buong Asia affected by this crisis and lahat naghahabol for oil supply. Pangalawa, napakamahal pag bibili ka ngayon dahil nga sa limited availability, kailangan ng Sir Brian? we welcome itong massive rollback ng diesel na almost 21 pesos. Yeah. And in some cases, like sa Pilipinas Shell, nakikita namin na umaabot ng 23 pesos ang rollback. Correct. Ito ay isang panandaliang relief for ating mga negosyante. And we hope na tuloy-tuloy na ito. Depende sa mga nangyayari dito sa Iran war sa Middle East.
Oo. May follow-up question there, Sir Brian. Base po sa inyong informal survey, ano po ang negosyo po ang pinakatinamaan? Is it the restaurant sector? Yung service ba? Hospitality? Dahil po, pati presyo po ng LPG, aside from oil prices, LPG po tumaas. Ano po sa Tama sektor? po kayo dyan. Anong sektor po ang pinakatinamaan? Export sector? Actually, in this particular case, dahil napaka oil dependent natin, all sectors, no sector is spared from this Yeah. crisis. Oo. Ang pinaka-affected, of course, is yung transport. Laging naririnig natin yung public transport binibigyan ng ayuda, pero itong commercial transport sector, ang trucking, hindi naman sila nabibigyan ng ayuda, Yes. pero sila yung artery na nagde-deliver ng, let's say, raw materials, imported raw materials to the factory, and then finished goods to the dealers. And wala silang natatanggap na ayuda, so talaga magtataas ang presyo nila. If you look at yung tourism sector naman natin, nahihirapan din sila kasi nagmamahal ang fuel cost nila at energy cost. Pero hindi naman tumataas ang kanilang mga booking. Marami pa ngang nagka-cancel ngayon dahil ang mga airlines affected din. Yung jet fuel nila, Yeah. malaki na ang tinaas din sa cost. Parang sa diesel din. And nagka-cancel na sila ng mga advance bookings. So, walang sector ang spared in this Spared. crisis. Yeah. Whether mayaman, mahirap, lahat nagkakaroon ng belt tightening. Oo, ayun na nga po, napatutunayan nga po na talaga logistics is really one of the driving forces po, dahil sa ating sa paggalaw ng ating You're ekonomiya. It's interesting po dahil kahit po mismo yung exporters po natin naglabasan ng pahayag na marami po ang balak na magsara dahil because they're cutting down on operational cost. Number one po dyan ay ang Correct. logistics nga po, And in fact po, yung PhilExport po naglabas na ng babala na posible pong magkaroon ng closures ang maraming kumpanya because of the crisis. Ito po, verbatimly, without government support. So bilang po Yeah, sa actually, inyo po, ma'am. yes sir, sa inyo po organisasyon, ano po nakikita ninyo po Actually, nakakulangan sa I government support? also wear another hat. I'm a trustee. I'm a board of trustee rin sa PhilExport. Yes po, sakto. Kasi marami po tayo, if you remember, bago itong Middle East crisis, meron naman tayong Trump tariff na crisis din, na papalit-palit ang kanyang taripa pagdating sa trading partners, especially dito sa Philippines. So ang ginawa ng maraming exporters, front-loaded ang orders nila earlier this year para ma-secure yung siguradong tariff ni Trump. Kaso lang ngayon, ang problema, yung Amerika nagkaroon ng demand squeeze. Kasi may dahil dito sa gera. No? So with that demand squeeze, maraming orders na natitigil or ng mga exporters natin. Diba? Pareho rin naman yung binabayad nila sa diesel, pareho rin yung binabayad nila sa electricity, pareho rin yung cost nila ng raw materials. In fact, tumaas pa kasi mas mahal na yung shipping, mas mahal na yung freight. So, ang immediate tugon actually ng ating Department of Trade and Industry, gumawa sila ng isang exporters support fund. I think may 2 or 4 billion silang linagay dyan. Nakaka-launch lang. So, we are just about to cascade this news to our members, hoping na makakatulong siya. Kaso lang, in the meantime, kung tuluyan na magmamahal pa rin ang presyo ng fuel, it is accurate to say na job loss is a potential mitigation issue kasi if hindi na kayang mag-operate ng planta, unang-unang ibabawasan mo is itong casual workers mo. Correct. Oo. So, Sir Brian, yesterday I was watching the news, talagang kulang na lang sabihin ko na nagagalit yung mga kongresista kasi nga pinasa nila kaagad yung suspension po ng excise tax at ng VAT. Yet, the President only approved yung sa LPG at saka sa kerosene kasi sabi nila yung middle class din daw magbe-benefit dito po pag itanggal yung excise tax sa produktong petrolyo. Are you in agreement with this? Should it be more targeted or should there be a relief for everyone? Actually, yung exasperation na nararamdaman ng ating mga mambabatas, mas frustrated pa ang ating mga negosyante. Kasi kami ang magbabayad niyan. Oo, correct. What was supposed to be a 6 peso decrease in diesel, maliit na amount siya, pero reduction pa rin siya. Imagine kung ang diesel mo today is at 119 pesos na after the rollback.
bawasan mo pa ng 6 pesos, 113 na siya. Oo. Mas malaking binuhawa yun para sa ating mga maliliit na negosyante. Oo. Now, sinasabi natin, ayaw natin mag-benefit yung mga middle income at mga mayayaman. Oo. Ang position naman namin, sino ba talaga ang nagbabayad ng tamang taxes natin? Hindi ba ang middle income earners? Hindi ba ang mga small and medium enterprise owners? Oo. So don't they deserve some form of relief and subsidy then? Because hirap na rin sila. Hindi lang naman ang marginalized sector ang naghihirap. Yung sinasabi nila laging public utility driver, fisher folk, and farmer. Meron din namang mga negosyante na naghihirap. Marami pa. Di ba? And jobs may be lost pag hindi mo sila tulungan. Yun ang importante, di ba? So you're pushing also po no na masuspend muna itong excise tax Yes, for not oil just excise, ma'am. VAT, pati VAT. Not just excise po, ma'am. Pati po ang VAT, we are strongly pushing for it and we are glad na itong si Senator Legarda yesterday came up with a Senate bill Yeah. On suspension of VAT during emergency crisis and I hope makinig po ang ating gobyerno. Kasi hindi lang naman siya. For the first time, pati ang labor groups natin, ang TUCP, ang Manibela, sila rin is calling for a suspension of VAT on fuel. Okay. So makikita mo, employers, employees, pati politiko, lahat sama-sama, iisa naman ng voice at iisa ang hinihingi. Okay. And it's temporary. Hindi yun natin Yeah. sinasabi na pang permanente na to. Habang may crisis, habang elevated ang presyo, kahit sa diesel muna, tanggalin natin, ma'am. Okay. Okay. Siyempre po, sir, di ba, na, talaga naiintindihan naman natin talaga na kailangan natin talagang tulungan din yung pinaka hardly hit, yung po natin sa laylayan talaga ng lipunan. Pero, siyempre, ang karamihan po sa ating mga Pilipino din ay yung sinasabi nga natin na taxpayers, as you said, the middle class, ano. So, kung ganito po yung mga, kung bagagalawan po ng gobyerno sa pagtulong po, halimbawa, ayuda, ayan, fuel subsidy po para sa ating mga para sa mga masa, no? Paano naman po yung middle class? Ano po nakita yung targeted mismo na tulong, ng konkretong solusyon po para matugunan din po yung mga problema at hinaing din po ng ating mga taxpayers? Kasi kung halimbawa, si Juan na a little above lang ng minimum wage, no, ay considered na po na middle class, hindi po siya nakakakuha ng ayuda. Wala rin po siyang targeted na ayuda. So ano po yung pwede nating mabigay din na tulong? Kasi talagang hirap na hirap din po ang middle class na bumubuo rin po ng malaking porsyento ng ating populasyon. Unang-una, allow me to comment on ayuda. No? Yes, Hindi sir. po malaking fan ang business sector ng ayuda. Lalo na kung tinatarget mo sa ayuda yung idle at hindi productive na members of society. Ang dapat i-target ng ayuda, itong mga sinasabi mo, na nagbabayad talaga ng tax, pero halos wala ng take-home pay. Sila po ang dapat natin bigyan ng first ayuda. Pangalawa, pag-aralan natin, baka pwede mong isuspend muna yung income tax na binabayaran nila. Para lumaki ang kanilang take-home pay. Because ang problema natin ngayon, ang dolyar, lagpas 60 na at an all-time high. So lahat ng bilihin, definitely tataas. And mararamdaman ng ating taxpayer and small businessman na yung perang kinikita ko, mas maliit na ang kanyang purchasing power. So yan ang unang-unang dapat natin tignan. Maybe you want to suspend itong income tax. Maybe itong mga tuloy-tuloy na binabayaran nating mga government renewal fees, business permits. Diba? All of these naman, mga pain points ng mga negosyante natin, hindi naman siya nawawala pa rin today. Maybe pag-aralan natin, baka pwede munang isuspend during this emergency crisis. Tapos may follow-up question nga po, Sir Brian, no? Kasi nga itong mga band-aid solutions lang di ba? Parang nangyayari, knee-jerk reaction lang po na parati tayo. But how is it really? How is ease of doing business now here in the Philippines? Are there like some reprieve, some relief that you're asking? Like kanina, every day we try to give as many good news as possible. Like Bangko Sentral now is asking all the banks to suspend muna itong mga online transfer fees, small amounts, no? But po sa business sector po, what is something that the government can do without even thinking twice? Well, something that we thank the government that they have done is create this SME fund, no, from DTI through the SB Corporation. Ayun, small this is business. almost 8-9 billion pesos, no? Kasi ang ating mga maliliit na negosyante, ang kailangan nila ngayon is financing. Yes. Ayaw natin na mangungutang pa sila sa mga Bangko. micro-lenders, papatayin ho sila ng interest dyan. Maganda yung programa na ito kasi you can loan up to 5 million pesos without collateral. Yes. And no bank will give you this, no? No bank will give you this. On top of that, binibigyan kanya ng 1 taon na grace period
hindi ka kailangan magbayad ng both principal and interest. So it allows yung negosyante na at least makaramp up ako during this difficult time bago mo ko umpisahan singilan ng interest. Ito isang magandang development na ginawa ng DTI. And actually, magsasign kami this afternoon ng MOU with DTI at DTI. So MOU. makikita mo rin na may alignment naman between private sector and the government on certain issues, lalo na when it comes to business concerns. Yun na nga. We had nga And then yung customs, no? Yung alin Yung po? customs announced Customs. na what is always a problem ng ating importer, Yeah. na yung renewal of importers accreditation and brokers accreditation, ginawang 3 years na. Oo. Okay. So malaking ginhawa rin to sa ease of doing business para sa ating mga importers. Kailangan din nating pasalamatan ang ating Department of Finance at Bureau of Customs on this. So there are interventions that are being made. Pero we want the bigger intervention that we can feel immediately in our pocket, which is itong suspension of VAT and excise. Suspension. How about the extension po of the filing of income tax? Is that a relief also for you guys? Not really. It is a band-aid solution. It gives us a temporary relief. No? But what we are asking for is rather than an extension, is for all these middle-income earners and small businesses, baka pwedeng i-waive mo muna yung I-waive income tax. correct. Anyway, meron naman ng mga top billionaire taxpayers. Malaki naman ang nakukulit mo sa kanila. And I'm sure from these oil companies, magkakaroon ka ng windfall of collections dahil napakataas ng presyo ng pagbenta nila ng petrolyo, pero yung cost nila was old cost pa nila, no? So magkaka-windfall ka dyan, ipasa mo naman dito sa baba, dito sa mga maliliit na negosyante at middle income earners. Correct. Yung windfall tax collection mo. Yeah. Sir Brian, speaking of mga maliliit na negosyante, alam po naman po natin na 99% po ng ating ekonomiya ay binubuo ng SMEs, ano? So ano po yung sa kanila bukod po sa ano po yung intervention na pwede nilang magawa ngayon para po ma-ensure po yung pag-survive nila, yung survival rate po nila kasi hindi naman po sila parang yung mga malaking kumpanya na sige, ito lilipas din. Ito po talaga kahit po yung halimbawa si Aling Ising na nakita ko po sa Boracay dati gusto niya isa rin kanyang karinderya. So, paano po natin sila talaga matutulungan? Ano po yung konkretong solusyon mula po siguro sa gobyerno na pwede natin sa kanila ibigay? Meron ba? Or talagang... Itong suspension po of excise tax on LPG and kerosene. Nararamdaman yan immediately nitong ating mga maliliit na negosyante, especially those operating small food stalls and carinderia types. Pero that is not enough. Kasi marami sa kanila nagbabayad pa rin ng increased and elevated levels of price sa diesel. Tapos yung kuryente, ina-expect natin tataas ang presyo. And then, alam niyo po ba na pati ang fertilizer is greatly affected dahil dito sa closing ng Hormuz. So ang price ng fertilizer, in some cases, nagdoble na rin. So definitely, at some point, mararamdaman natin na ang presyo ng pagkain tataas din. No? So, medyo cascading yung effect na to. And of course, ang maliit na negosyante, hindi niya kaya na tuloy-tuloy umaakyat yung lahat ng operational cost niya and direct inputs. Correct, oo. Sir Brian, ito, the volatility of the peso versus the dollar. Nagaano, no? Minsan 59, minsan 60. Kayo po, nasa export business po kayo. Ang taas po ngayon, no, ng dollar, kumpara po sa bago po yung crisis, ito bumaba na nga sa 57, biglang ang laki na naman tinaas. Pero ang magandang balita, remittances daw, na-sustain nung February, but we don't know now, no? Kasi nga marami sa mga kababayan rin natin umuwi na. Kayo ba ay hirap na rin po ngayon pagdating po dahil po sa taas po ng dollar compared po sa pesos? Actually, you have to balance that kasi you are benefiting yung export sector pag mataas yung value ng dollar. Kaso lang, lumiliit naman yung value ng pera ng karaniwang Pilipino. Oo. So, actually, plus, yung cost ng raw materials, cost ng commodities, lahat yan exponentially tumataas. Yung Correct. cost of freight mo is in dollar. Yung cost of insurance, international insurance mo is in dollar. So lahat naman magmamahal. So kailangan natin balansehin. And that's why kailangan kausapin sabay yung export sector at itong local industry kung paano mababalanse itong forex. Mukha namang wala pang direct intervention ginagawa ang ating monetary board. That's why BSP. naglalaro pa rin siya sa 60, no? 59-60.
Okay. Any message po that you'd like to share with our viewers po before we let you go, Sir Brian? Are you optimistic? Are you also joining us in prayer na sana matapos na rin po talaga ito? Alam mo, prayer is a big, prayer can help us a lot, but over preparation is something we must do right now. Oo. No, we must be exercise extreme caution dahil napaka-volatile nitong gera. Hindi natin alam kung ano ang maaring mangyari. At the very least, alam natin, matagal pa to. Panayang announcement ng Amerika, sa isang araw sabi ng Amerika, malapit na kami magkapisto. Oo nga. The next day, hindi, uubusin ko ang buong citizenship mo. Oo, The next day, isasara ko, ipa-blockade ko ang Hormuz. So araw-araw, Iba-iba. iba ang direksyon. Oo. Wala naman tayong kinalaman. Diba? Parang the boy who cried wolf na si President Trump eh. Manage your cash flow. Oo, manager ka. So you are saying na talagang keep yourself liquid, 'di ba? Talagang magtipid, 'di ba? Huwag mo nang gagastos ng hindi Only na spend on what is absolutely necessary. Correct. Oo. Sige po. If you are rich and you can afford to put solar panel on your home or on your factory, then thank you, Lord. Yeah. If you are rich and you can afford a hybrid or electric vehicle, then thank you, Lord. But unfortunately, not the majority of our viewers and people cannot afford that. Oo nga. I agree with you. Maraming salamat po, Sir Brian. I hope this is not the last time we will have you. Hopefully, when we have you again, under better terms. Dahil na gumaganda, tapos na ang gera, gumaganda ang negosyo, marami nang yumayaman. Good news naman. Good news naman. Okay. Salamat po, Sir Brian Ang, Salamat, ma'am. Good Vice morning, President good po morning. for Trade and Industry ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. At ang oras, alas 9:23 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:26 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:26 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Kaagad na namatay ang isang babaeng college student sa Cebu City matapos mabangga ng ambulansya ang sinasakyan nitong motorsiklo. Batay po sa investigasyon ng pulisya, nakaangkas ang 18 taong gulang na biktima sa motorsiklo ng kanyang kaklase. Binabaybay nila ang Archbishop Reyes Avenue flyover sa Barangay Luz nang biglang sumulpot ang isang ambulansya na nagmamadaling nag-counterflow o tumawid sa kabilang lane. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang babaeng angkas na kaagad naman itong ikinamatay. Napag-alaman na ang sangkot na ambulansya ay mula sa Barangay Apas Emergency Response Team. Samantala, sugatan naman ang driver ng motorsiklo at kasalukuyan nasa kritikal na kondisyon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng ambulansya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Posibleng maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property. At sa ating showbiz pasilip naman po, nakakalungkot po itong ating balita. Ang aktres na si Sue Prado, pumanaw na po sa edad na 44. Si Sue Prado. Pumanaw na po ang batikang character actress na si Sue Prado nitong Martes, April 14. She was only 44 years old. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang malungkot na balita sa pamamagitan po ng social media kagabi. Sa Facebook account ng kanyang kapatid na si May Sherin, mababasa ang post tungkol sa pagpanaw ng aktres, ngunit walang binanggit kung ano po ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Anya, ibabahagi nila sa publiko ang mga detalye hinggil sa buron ng aktres sa mga susunod na araw. So aming taus-pusong pakikiramay po sa pamilya po at sa mga minamahal po ni Sue Prado. At ang oras muli, alas 9:27 na po ng umaga. Ricky Girl. May good news naman ako. Konti na, pahinga naman tayo sa bad news. Sige. Good news po para sa mga fur parents dahil pinalalakas ng Pangasinan ang kampanya sa animal health sa pamamagitan ng province-wide free veterinary services ngayong buwan po ng Abril. Sa ilalim ng program ng Office of the Provincial Veterinarian na serbisyong ang galing para sa alagang hayop, libre ang mga sumusunod na serbisyo katulad po ng anti-rabies vaccination, kapon, deworming, maging pagbibigay po ng mga vitamins. Ang programa ay para kinabantay, muning at ilang livestock, kina Blackie, Whitey, Brownie. Kay Bantay, yung aso, parang si Ling kanina. Tapos si Pinky, yung baboy. Okay. Samantala, may free vet services din ang QC ha. Pwede nang i-book gamit ang QC e-Services app. Free kapon
deworming, and anti-rabies for dogs and cats. Bisitahin lang ang QCE Services website. Tapos, piliin po ang QC Vet System para irehistro ang inyong alaga. At mula dyan, pipili kayo kung anong serbisyo ang ipatitingin mo para sa inyong fur babies. Tandaan na for appointment lamang ito. What is kapon? Kapon is when you decapitate. Decapitate? Decapitate, kapon. Tanggalin mo yung... Para hindi na makapabuntis. Pagkapakapon mo yung pusa o aso, pwede pala yan, ha? ganun At saka pala yun. mahal din yan, ha? Kasi pinakapon ko yung pusa ko. Mahal din lalo pag may breed pala. Oo, so malaking ginhawa rin yan sa fur Sakit parents. naman nun sa pusa. At ang oras, alas 9:29 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:34 na po ng umaga at kasama namin dito sa studio ang aming lagi suke basta po pag-usapan ng cybercrime. Kasi po siya ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Executive Director and Yusek Aboy Paraiso. Magandang umaga po, Yusek. Thank you very much for coming. Tuwa kami ni Patty. Tuwag-tuwa kasi ang invitation namin open lang sa mga pogi. Ayan, bawal kami makakita ng pangit. So what are you doing here? Thank you. Hindi ko alam kung kailangan magpasalamat. Thank you, Ma'am Pat. Thank you, Ma'am Ricky. Hoy, wag ka ganyan pag tumayo si Yusek, naka-skinny jeans. Kasi sabi ko nga kay Yusek, lagi kita nakikita kasi syempre, ganun, di ba, up close. Kaya di ko alam na fit pala si Yusek. Bagets ng bagets. Grabe, napansin mo pa yun, Patty. Oo, napansin ko. Tsaka sabi ko, kung kailan nagtaas ang diesel at gasolina, dito siya ngayon nag-live guest. Pero meron daw siyang, ano sa ngayon? Nagpo-promote tayo ng electronic vehicles at saka renewable energies po. Correct. Hindi, tsaka inano na niya, tama siya, inayusan niya yung kanyang agenda for today. Di ba, may lakad siya dyan sa malapit your sa atin. trips. Yan, yung lagi namin advice. Okay, Yusek, ako, syempre, masayang aking intro dahil pag-uusapan natin, medyo seryoso. Yes, po. Ang daming mga magulang po talagang natatakot na, nangangamba dahil nga dito sa Roblox, marami daw sa mga kabataan ay na-impluensyahan daw, baka maging mga terorista, parang iba na yung ideology, or worse, nagiging depressive, tapos nagiging violente. Please tell us, what is Roblox po? Like ako, I'm really clueless pagdating po sa Roblox. Wala na akong anak naman Naglalaro ako niyan. Ang dami kong ginastos sa Robux. Alam mo yan, Yusek? Sige. So, start po. Unlike ko kay Ma'am Ricky, hindi pa ako naggana. So, gamer ako pero hindi sa platform na Roblox. So, Roblox is a gaming platform designed talaga for kids. Di ba? Para siyang mga Legos, yung yung images niya. So, pero within that game, developers can develop their own sub-games. So, doon nagkakaroon ng mga, pwede ka mamili, ano yung mga themes ng games na lalaroin mo. So, at its heart, it's a game for kids. It promotes creativity kasi nga pwede ka mag-develop, mag-create ng your own world, create your own game. Okay. However, gaya nga na sabi niyo, Ma'am Pat, it became a platform now by threat actors, various threat actors, whether it's pedophiles, extremists, drug dealers, the criminal underworld in general, para mag-conduct ng crimes nila. For pedophiles, pinoprofile nila, ginugroom nila. Kasi makikita niyo kung sino yung nag-gravitate towards do sa mga mature content ng games na dapat bawal pa kasi dapat siya sabi ni Roblox may may age may age fencing siya. Okay. So yun yung nangyayari dito sa Roblox. Nakakalungkot na it's a game for kids na pinasukan ng mga threat actors na nagagamit against kids. Okay. May follow-up question lang there, Yusek, is sabi mo nga, it's a game for kids. But then, bakit may bayaran? Kasi yun ang nakuha ko Parang may magbabayad ka to play the game. No, depende sa sige, Yusek. Sige nga, Yusek. Bakit kung Sumasala gano'n? ni Ma'am Ricky. Kasi nga player ako. Ayan, hindi ako Tsaka sabi mo para sa mga bata. Exactly. Iba naman yung isip bata. Dapat pa na maglaro na rin ako. Diba? Dapat meron kang dyan, kumbaga OJT. No, but why nga? If it's supposed to be a game for kids, why is it promoting payment, betting ba yan? Paano? How does it work? So, meron din siyang
sariling commercial ecosystem. Ang tinatawag natin dito, yung binabanggit ni Ma'am Ricky kanina, yung Robux, which is a form of virtual currency within the game na pwede mong gamitin para ma-enhance yung character mo, bumili ng skins. So meron pa yun. Iba pa yung pinag-uusapan natin na pag halimbawa yung mga threat actors, yung mga kriminal, gagamitin yung chat, may chat function kasi siya, at saka may voice function siya na pwede kayo makipag-usap. So doon sila nagtatago, tapos to mask their transactions. Makita natin yung mga drug dealers doon nagdi-deal. Tapos, dahil nga popular din yung virtual currency niya, minsan, virtual currency, bayaran mo ako in Robux din. Kasi nagiging, mamonetize siya in real currency. Pero siguro lang po nasubaybayan nyo, no? Because when I started playing this, I started playing with my daughter. Kasi yung pandemya, wala naman kami magawa. Di ba? Hindi kami lumalabas. And it started very nice po kasi syempre nakatutok din ako bilang magulang. Tama. Ano ba ito nilalaro ng anak ko? Tama. In fairness, very wholesome siya. Bumibili lang ako ng mga damit halimbawa, ng mga character ko, skins, ganun. Or halimbawa, kailangan ko. It really started in a, maganda siyang intention. May magandang Started intention. innocently, okay? Pwede ka mag-build ng yung sariling architecture, sabi nga niya, diba? Using Robux. Yeah. Ngayon po, since nagsimula siya noong, sabihin natin pandemya, it was the height, doon siya talaga nagsimula, di ba? Nasubaybayan niyo po ba kung gaano po kabilis yung naging pagbabago dito? Ano po yung datos natin sa Pilipinas kung kailan po talagang nagsimula na yung mga threats po nito? Kasi masasabi ko nga, noong pandemya, wala pa po talaga. Nakabantay ako eh. Kailan po nag-umpisa to? At gaano po kalaki yung, kumbaga, ang hinaharap po nating threat dito sa Pilipinas? Kasi yun ang concern natin eh. Yeah. So, to answer that question, hindi namin ma-backtrack kung kailan nagsimula. When we started investigating, the architecture was already there. So, para sa mga bata, pwede na sila maglaro ng mga shooting games, 7 years old. Tapos yung halimbawa, Promoting violence. etong nahuli natin, there were shooting games na designed parang pang mass shooting, mas mataas ang points mo. Pag Sila po finisher. nag-design ng sarili lang game, tama ba? Andun na nga yung architecture. So, ginagamit to ng mga threat actors natin para, sino ba yung naglalaro nito? Baka pwede nating recruitin to. Kasi andun na yung mindset na dito sila nag-gravitate sa mga violent games na to eh. Tapos dun, after that, ma-identify nila yung mga bata, tinransfer nila sa isang messaging platform. Telegram, you're on notice. Diba? Tinransfer nila sa Telegram, tapos dun nila in-indoctrinate, dun nila, Nako. So, were you able to determine kung ito ay mga foreigners or mga kapwa Pilipino na nagbe-brainwash dito sa mga batang ito? Yung sabi mo nga, terrorism, mass shooting, how violent. Were you able to uncover if they are Filipinos or they're foreigners? and this is credit to the PNP-ACG, kina General Wilson Asueta, kina Jay, Guillermo, kina yung mga tao dyan. Na-unmask nila that these are foreign threat actors na nagre-recruit. Even the FIDO files, foreigners din yung kasi walang geofencing ang Roblox. Yeah. Geofencing, para po sa mga hindi nakakalam, is what, sir? Geofencing is, pag sa Philippine setting, yung mga Pilipinos lang ang pwedeng mag-usap-usap unless you use other means to bypass yung Papakuran, kumbaga. So yun yung geofencing natin. Ang meron lang sa Roblox, yung parang age grouping. So, halimbawa, ang sinasabi nila, below 5, wala talagang chat. So, kailangan ang category mo below 5. Yeah. Tapos may category sila ng parang 9 and above or 6 and above na pwede ka mag-chat pero moderated yung chat. Yeah. Yun yung nasabi nila. Pero when we were investigating and we documented it, pwede kami mag-register as 9-year-olds, as 7 years old. Tapos, and as 7 years old, we were able to unlock and play ng mga mature contents. Yung may mga, so, Anong matured document? content po yun nandyan? Kasi parang hindi ko nabalitaan yan dati. What is matured content? Kasi si Roblox, di ba, parang hindi nga siya, parang Lego nga siya. Pero the sexual activities are there. Using the cartoons? ganun? So, document, yan. Nandiyan sa phone ko yung documentation yan. Talaga? Tapos yung mga nahuli natin are playing yung mga, yung mga mass shooting, school shooting games. So, Kasi I was telling you nga earlier, kausap ko si Secretary Henry Aguda last week. Ito sa Monday. And then he was saying bukas, sabi niya, makikipagpulong ako sa Roblox. And ano po yung nangyari doon? Kasi nabasa ko nila sa periodiko, pumayag naman ng Roblox na parang maglalagay sila ng mga safety nets. Pero sa news naman kahapon, because lumabas na naman ito, ikaw naman nagsabi, binabantayan namin kayo. So, asan na ngayon? Kasi they're willing to cooperate, but yet, di ba, you're reminding them, that was just last week. So where is it now? Are you planning to totally abolish this if this persists? tama ho. Kailangan natin,
although maganda yung pakikipag-usap, Ma'am Pat, to Okay. be honest, last Tuesday, Oo. when their policy representatives went here, yung mga talagang top executives na were here, maganda yung pag-uusap. Ang sinabi namin, yung mga non-negotiables po natin dito sa bansa, they have to have a representative office here. They have Physical to- office talaga, no? Oo, para kasi may mabilis tayo makapag-coordinate. Yes, oo. Second is that their age verification. Kasi age verification lang nila yung... ID lang. Hindi nga ano, ganun, no? face recognition Ah, face lang. recognition. Tapos i-guesstimate niya anong age mo. Guesstimate. So you can use somebody else's picture and they won't know. Yun ang ginawa ng anak ko. Oh, see? Oh. Dinala niya sa nanay niya. effective. So hindi niya nga sinabi kung babae ba o lalaki yung Yeah, nagre-register. yeah. Yung age lang. Oo. Paano Facial pag recognition baby face lang. pa, katulad Oo mo, nga. mga Correct. diba? Lulusot talaga eh. Lulusot talaga eh. Teka lang, parang hindi fair. Ito baby face, ako isip bata. Okay. Lulusot talaga. So, we told them that, Age-appropriate. Oo. idikit nyo sa PhilSys system natin, which is our national ID, na meron na sa e-gov nung digital form. Pero eh. mga bata, wala naman silang mga Hindi, ibig sabihin, bata talaga sila. Oh. So, ibig sabihin, mafe-fence mo kung sino yung pwede lang mag-mature content at saka yung makapag-chat Oh. at saka yung mga bata lang talaga. So, yun yung mangyayari niyan. Kahit pag ano ba, wala kang PhilSys ID, ang natural default, hindi ka pwede ng mga contents Ng namin. mga mature. Pang bata, pang kids ka lang. Oh, na-implement na ba nila? May physical office na ba sila at age appropriate yun na? nga yung inaano natin. So, that was last week. Yeah. This week, we were supposed to meet again para ano yung roadmap. Kasi nagkaroon naman ng hearing, kailan ba? Monday or Tuesday sa Senate naman. And they were telling us na, kailangan i-monitor. And we agree with them. Kailangan i-monitor to. Kasi sinasabi namin, the ban is not totally off the table. Yeah. Unless you comply, talagang doon tayo magsasabi na, okay na tayo na Roblox, hindi na, wala nang ban na mangyayari. Pero, pag hindi kayo nag-comply, that's the only option we have on the table. Ban. Diba? To Oo. ban. Is it a lucrative business for Roblox to be here in the Philippines? We are number 4 in their user base. We have 5.6 million daily users, active daily users. Ilan? Kasama ka, Ma'am Ricky. Hindi, that's yun. Pandemic yun. Ayoko na. 5.6 million daily users. May question with that, jumping off on Patty's question, magkano kita nila dito sa atin? Bakit sila talagang masigasig na talagang gusto nilang Magko-comply. Oo. Number 4, no? In the number 4 in the world? Number 4 in the world. Okay, So, oo. based on yung mga available data, kasi hindi natin makikita ano yung kinikita nila. Hindi Sila nyo po alam, wala kayong Sila na idea. nakakaalam niyan. Kasi sila yung nakakaalam nung ano nila, ng financials nila. But based on yung pagbili ng Robux at saka yung mga pagbili ng mga it's around 50 to 60 billion a year. Ayun yung available Dollars data. ba yun o pesos? Pesos naman po. Okay, Pesos sa mali ko, Pilipinas 50 to sa 60 Pilipinas billion. lang. Wow. Wow. Lucrative nga pa. Wow. Kasama na rin ako. May ambag. May ambag kasi. Nag-contribute ka ng 0.005 dyan. Ay, sorry. Pero Yusek, ito pa, aside from Roblox, kasi a few weeks ago, tinalakay naman namin yung Telegram. Kasi doon din maraming mga, di ba yung mga, na ano yun, di ba yung mga actors na nalulure, tapos na ano sila, nalalagay sa kompromiso, yung pala, pinagkikitaan na sila. Tama So po. Telegram, Roblox, ano pa yung mga dapat binabantayan ninyo na pinagkakakitaan at mga bastos or talagang hindi, kumbaga it doesn't promote good values? May 24 hours ba tayo sa program niya? Hindi, pero basically... Kumbaga nasa radar nyo talaga na So, nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. patay na ako ng mga bata nito. So we have Minecraft, we have... Minecraft? Eh, tagal na ng Minecraft. Naglaro ka nun? No, my children. Now they're already in their 20s eh. Pero nag-umpisa sila dati. Pero Minecraft? Kasi anything that has a chat function in it can be exploited. And anything that... Ang maganda lang naman sa Minecraft, apart from Roblox, hindi ka pwede mag-create ng sarili mong game. Okay. So you cannot create extremist games, you cannot create mature games. You have to play with their rules. Ang creation function doon, yung architecture naman, gagawa ka ng sarili mong castle, gagawa ka ng sarili mong ganito. Paano naging masama yun? Kasi nakakapag-invite ka naman ng mga, alam ba, Kasi may nagpe-play. Maggagawa ako ng sarili kong room, gagawa ko ng sarili kong castle, gagawa ko ng sarili kong setting, tapos makakapag-invite ako ng mga players doon sa room na yun.
Tapos yun, again, it's susceptible to grooming. And that's what we said in the Senate also na hindi naman porque Roblox is being discussed right now, sila lang ang may problema. Correct. Any game that has a chat function that is unmoderated, unfiltered, at saka hindi binabantayan, is susceptible for threat actors na, ano ba, mga pedophiles. Yeah. Kids, punta tayo dito. Yes, Tapos i-groom nila yung mga batang yan. Minecraft, Roblox, ano pa? So, yung mga paborito ko Ano ba Call of Duty, and Pati Call of Duty. Gamer ka, Oo so nga. alam mo yan. So, even kasi sa NBA Live ngayon, may chat function na rin. So, pero hindi siya katulad ng mga larong to na na-identify mo. Kasi ito, yung mga mahilig lang sa basketball, unlike Roblox, ma-identify mo kasi sino yung pumupunta doon sa mga shooting games, sino yung pumupunta doon sa mga mature games, na-identify mo kagad. Pero Yusek, itong mga ano na ito, yung mga sinasabi yung mga dapat safety nets na linalagay nila, how does a parent guard themselves and their children from from these things? Anong mga dapat hanapin po natin? Kung madali utuin kung 5 years old di ba? Pero pag ayan na 12, 13, mga pasaway na yan. Paano mo, di ba? Paano mo ma-ensure? Ano ba dapat natin hanapin? Kailangan ba natin kunin physically yung cellphone, yung laptop, yung iPad? Ano ba yung mga settings na dapat natin ilagay? Pwede ba natin i-block yan? Yep. Paano? So to be fair, and since we're talking about Roblox, they have this parental control mechanism within the game. Okay. Ang problema, hindi siya by default Ibig sabihin, yung parents, kailangan mo pang aralin yung parental controls. Hindi katulad pag magre-register ang bata. You have to customize. Oo, parang, di ba nung bata po ako kasi... Grabe. Nung bata po kasi ako, si mama, bago ako palapasin sa labas or mag-field trip, merong parental consent muna. So yun yung iniisip namin na by default, safe dapat. Pag magre-register sa bata, yung parental controls muna ang mauuna na nag-a-agree yung parent na mag-register yung anak niya doon sa Roblox. Pero magaling ng mga bata ngayon Pwede nang i-forge. Diyos ko, e-signature lang yun. I'm sure nung bata ka, Yusek Aboy, pag forge mo yung signature ng nanay mo, Hindi ko pag may bagsak ka aaminin yan dito. na card, sa card mo. So, parental control. And then, but if you're like 16, you're not an adult, di ba? 18 ang adult ba sa atin? Yep. Paano malalaman ko, yun pa yung mga impressionable, 16 years old, yun ang mga pwedeng mag-mass shooting, pwede yun mag-iba, maging terorista pala. Paano yun? So, inaano rin natin, hindi naman natin solely nilalagay sa platform yung blame. Meron din dapat shared responsibility. The parents also, kasi minsan nangyayari, and I'm guilty of this, na ginagawa kong yaya yung gadgets. Yung, digital yaya. So, si tablet at saka si cellphone, ginagawa ko tumahimik ka na yaya. dyan. Ayan. So yun yung shared responsibility na kailangan din bantayan natin yung mga anak natin kasi titingnan natin sino yung mga nakakausap nila, ano yung mga games na nilalaro nila. So even with the strictest regulations in place, pag pinapabayaan naman natin yung anak natin, it's all for naught. Wala talaga mangyayari. Ako siguro Yusek na ngayon, talagang hindi na natin maiwasan We're towards the digital era. If we're not yet in it, talagang wala na tayo, there's no turning back, kumbaga. Ang tanong ko po, kaya tinanong ko kanina kung nasubaybayan nyo, is the Philippines already equipped to go and to go with the changing times po when it comes to digital threats? Halimbawa po, do we have like digital forensics already in place? May AI tools na po ba tayo? Kumbaga nakakasabay na po ba tayo sa agos po na mundo when it comes to digitalization? So, ang magandang news is skill-wise, yung mga Filipinos equipped na, more than equipped. Kinukuha nga tayo as digital IT experts, ICT professionals. Tayo ang Or puntahan. hackers. Diba? Meron ding hackers. Tayo ang puntahan. However, in terms of policies, siguro, kailangan natin mag-adapt kasi medyo antiquated yung mga policies natin. Revisions in some of the laws to go after cyber criminals. And I think this is a problem also with other countries, even first world countries, na kailangan natin sagutin yung problem na yung cybercrime borderless. So our laws, our prosecution has to be borderless as well. Kasi kita niyo lang scam sa atin. Wala naman nasa Pilipinas. Nasa Nigeria. Nandyan sa iba-ibang mga bansa. Yung mga nang-scam. At yung mga scammer natin, hindi mambibiktima ng mga Pilipino. Mambibiktima ng mga taga South Africa. Yun yung mga, correct, yes. So this is our jurisdictional challenge that our laws have to keep up. Pagdating naman sa hardware at sa systems, syempre there are things that are desirable, and because nasa government kami, may mga budgetary constraints kami. And because of Secretary Henry Agudas there, ang talaga solusyon namin sa DICT, CICC is a strong public
private partnership with the private sector na nagdo-donate sila. Kasi pinoprotektahan din namin yung industry na whether it's the banking industry, the financing industry, the gaming industries. So we have to pull our resources together para mabantayan yung mga industriya nila. Pero Yusek, itong mga games na ito ba, kayo ba, are you also monitoring it? Is it, how did this come about? Kasi may mga, lumabas na lang sa news siya eh. May nakita ba nyo, may uptick ba dahil nga nagkakaroon po ng chat? Are you able to eavesdrop on private chats? Hindi po. Siyempre, hindi amin niya ni Yusek. Ikaw talaga. Kasi I'm wondering paano nalalaman? Diba, yung algorithm natin, yung ano? algorithm. Di ba? Pinag-usapan lang namin, ang sarap ng sopa, biglang lumabas sa amin na yung sopa. Paano yun? How does that work? So, two parts of the Curious question. ako. First part of the question is how did we detect yung roadblocks na issues? Yeah. It came about because of the 7 children that we were able to catch na magkukumit dapat ng terroristic acts ng mga mass shooting. So that's why And we they took... blamed it on roadblocks. Doon sila kasi na-recruit na-uncover, doon sila na-recruit. So we took a hard look at roadblocks. At the second question, if bakit ganon, yung mga technology natin, how advanced is it? Yun nga, yung pag pinag-uusapan yung Shoppo, nakikinig yung phone natin. Oo nga, nakikinig ba talaga? So lalabas yan sa mga algorithms Hindi nga. natin. Pag may gusto nga ako ipabili sa nanay ko, bubulungan ko lang yung phone niya eh. Ganun ba yun? Oh, sorry. May Saan ba yung cellphone ko? May phone niya. Uy, nawala yung cellphone ko! Ay, May abang inaanap niya ako eh. May phone-in question lang po ako. Ito po, since we're talking about different platforms na, no? Nandyan po yung iba-iba rin. WhatsApp, Viber, Instagram. Telegram. Instagram na, sabi ng Instagram, wala nang end-to-end encryption yung Instagram. Ano. Ito po may nagtatanong po, if false accusations are made through private messages but later used to damage someone's reputation, can that already fall under cyber libel? Dahil napag-usapan nga natin yung cyber libel, ano? What if the person spreads a different version of the story to others? How fast can a victim realistically get protection? At may legal remedy daw po ba for reputational damage? So those are two different questions. So Yes, first sir. part of the question, sige pa, kunyari abogado na lang ulit ako. Gaya ng Abogado dati. po ba talaga? Sige. Okay, sir. So, yes, it falls under cyber libel, under the revised penal code, and under and enhanced by 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang sinasabi naman nung sa libel, basta may isang tao na hindi parte ng conversation na makabasa nun, libel na siya. And hindi nga rin importante kung totoo or chismis lang. Ang importante, yung intention mo, nasiraan yun ng taong yun. And in the second part of the question, kung gaano kabilis yung pwede naman i-report sa amin sa CICC for hotline 1326. We would be documenting it, yung cyber forensics namin. So, titingnan natin yung mga ebidensya niya, meron siya, i-authenticate natin yung message kasi baka uso na kasi ngayon deepfake eh. Pwede mong Deepfake eh. Yeah. So we would authenticate the messages, we would authenticate the post. Tapos yun, matatanggap ng korte and we have our analysts to be expert witnesses in court, i-verify po yan. So pwede siya magsampa at may remedy ho na available. Isa pa, sorry. In cases that our messages are persistent, emotionally manipulative, or threatening, does Philippine law recognize psychological harm? So- meron po bang ganon? Attorney? So, ang dyan, depende ho kung ano isasampan nyo. No? So, psychological harm falls, it's, halimbawa sa 9262, which is VAUC. Violence against women and children. In consonance with 10175, pwede kang yung psychological violence, pwede yan. As well as yung ibang laws natin under the revised penal code. As long as there's a remedy or ancillary remedy for psychological damages, pwede siya. Ako, you make it sound like ang dami yung panahon para minsan petty na lang di ba? Di ba yung mukha mo? Yusek, kailangan ko bumalik. Sabi nga 24 hours dapat yung programa. Ay, maraming salamat, Yusek. Thank you very much for Thank you, dropping by, for attorney. making the effort despite Di ba, the high cost of diesel and gasoline. Pero thanks to your e-vehicle, kaya ka nakaabot dito. Kaya maraming salamat muli kay Yusek Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mga magulang nako, bantayan nyo yung roadblocks ng mga anak ninyo. Oras po, alas 9:57 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan, pinusuan natin. Ito po ang ating pananaw sa sagot po ni na Senator Amy Marcos at Palacio na walang usapang term
term sharing daw sa pagitan po ni PBBM at VP Sara. Basahin po natin. Sabi po ni Nicole Comines, wala naman dapat daw na term sharing, sabi niya. O, ano sabi pa ni Barbara? O sabi naman ni Barbara Layog, paikot-ikuti man natin na ngayon ang mga kwento, nawawala pa rin ang flood control project na trilyon ang halaga. Ikaw ba, sangayon ka ba ng term ano na? sharing o hindi? Wala, hindi yun. It promotes instability. Sabi nga ng presidente natin, it's unstable, it's untenable talaga ang term sharing. O, pwede ba yung maghabla ng cybercrime? Yung mga nagsispread ng fake news. Oh, yun ba? Yun talaga. diba? PC, Philippine Presidential Communications Office talagang hakabulin daw nila. In fairness, ito syempre. Batiin natin. Nako, ilan dito ang nagro-roadblocks? Ayan, pakita natin. University of Mindanao. Fortnite. Ayan, pakita nyo yung Sino nagro-roadblocks? Ayan, Minecraft. Fortnite. Ayan, ako Discord. talaga mga... Talaga, nako. Snap. Sino do you have snaps? Snaps? Ako hanggang ngayon, Hindi alam Pac-Man. Pero inabutan ko rin yan. Donkey Kong, Pac-Man. Thank you very much po sa University of Mindanao. At bago kami magpaalam, Ricky Girl, At dito po sa ESPN, mahalaga yung palagay, mahalagang bahagi na paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. at syempre, tandaan po natin, ang buhay po ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin. Tawanan lang po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At syempre, patuloy po rin po tayong manalangin para po matanggal na itong mga predators, yung mga nananamantala. At saka lahat sa mga kabataan. Scammers! At saka mga may psychological abuse, ayan. Kaya, Okay, susunod na po ang Kada Umaga Girls. at mamayang alas 9:30 ng gabi, samahan niyo po kami. At ako pala, sa Mata ng Agala International, dito lamang sa Net 25. Thank you very much again, po. Yusek Abo! At magkita-kita tayo muli bukas dito sa Ano sa Palagay? Thank you po. Information and education.